Okay, so dito naman tayo para sa ating main dish. So yung unang main dish na iluluto natin, yung ating pong chicken kabsa cauliflower with fresh parsley. So main ingredients po ng ating chicken kabsa cauliflower with fresh parsley, yung ating pong chicken and cauliflower. So later, kakailanganin natin magpakulo ng tubig para ma-blanch natin yung ating cauliflower. Pag sinabi pong blanch, half cook lang po. Then yung chicken, i-well done natin yun. Then, prepare mo na agad yung iyong basmati rice. Yung basmati rice po, kailangan nakababad po ito sa tubig kasi hindi siya katulad ng regular rice na sinasaing natin. So, medyo may katigasan po yung basmati rice na ginagamit natin. So, para mas mapadali yung pagluluto, kailangan natin ito ibabad ng tubig. Sa pagsutay naman po, kailangan may nakaprepare po tayo ng grated carrots, tomato, bell pepper, onion, garlic, coriander, and raisins. The rest po, cut into mince. Okay. Then, gagamit din po tayo ng ating tomato sauce. Sa tomato sauce po, hahaluan natin yan agad ng ating salt and pepper. So, maglagay tayo ng konting amount ng ating tomato sauce. Then, lagyan natin siya ng salt and pepper. Kapag wala pong tomato sauce, pwede po tayo gumamit ng tomato paste. So, magliles ka lang po konti kasi mas concentrated po si tomato paste kumpara po kay tomato sauce. Then, lagyan natin siya ng saffron. Ang saffron po, optional po yan. Kapag meron, maglagay ka. Kapag wala, okay lang po wala. So, you get just a pinch of saffron. Then, hahaluan natin to ng all spices na tinatawag, no? Sa all spices po, hahanapin nyo lang po yung nasa bottle na kabsa spices or kabsa powder. All-in-one na po yan. Kapag tinanong tayo ng assessor kung ano-ano meron ng kabsa spices or kabsa powder, meron po siya na nakahalo dyan na yung atin pong white pepper, cinnamon powder, cumin seed, Spanish paprika, turmeric, nutmeg, chili powder, and 5 spices. Dapat may nakaprepare din po tayo na butter and cooking oil. So ngayon, mag-start na po tayo mag-saute ng ating chicken kabsa cauliflower with fresh parsley. So before pala mag-saute, magpapakulo muna tayo ng tubig. Kailangan natin i-blanch yung cauliflower and chicken. So pag kumukulo na po yung ating tubig, ilalagay natin yung ating cauliflower, then lalagyan natin siya ng konting salt and pepper. So, blanch lang po. Pag nakita mo nang medyo na blanch na siya, so, iset aside mo na siya agad, no? Okay, so after natin i-blanch yung ating po cauliflower, so isi-set aside po natin ito. I-set aside mo siya na half cook lang po kasi isusutay pa natin yan mamaya with butter. So, sunod natin pakuluan yung ating pong chicken. So, yung chicken po kailangan well done, no? Lutong-lutong po siya dapat. Well done kasi kayo ang kakain sa mga niluluto ninyo. So, make sure na luto po yung pagkain na isa-serve ninyo sa table service. Then, set aside na po natin yung ating chicken. So, pag nag-saute po tayo, hindi po sapat yung pinagbabara ng ating basmati rice, yung water na nandyan sa rice, no? Kulang yan. So, kailangan mag-add tayo ng another 1 cup of water. Pero instead na gumamit tayo ng water, why not? Gamitin natin yung pinagkuluan ng ating chicken para mas malasa po yung ating chicken kabsa. Okay, kukuha tayo ngayon ng maliit na bahagi ng ating butter, no? Konti lang po. So, butter po muna yung ilalagay natin sa ating pong lutuan kasi isusutay muna natin yung ating pong cauliflower. Wala po siyang ibang halo kundi butter. Tunawin natin sa kawali yung ating butter para masutay natin yung ating cauliflower. So, after natin siya masutay, isi-set aside nyo ulit yung inyong cauliflower. Then, after mo set aside yung iyong cauliflower, mag-a-add tayo ng konting cooking oil. Then, i-low fire mo rin yung iyong kalan, ha? Add tayo konting cooking oil. Yan,
enough na po yun. Then, sautay natin muna yung chicken. Sautay natin yung chicken. After natin masautay ang chicken, sunod na natin isautay yung iba pang kasama na ingredients. Unahin natin ang garlic. Sautay natin ang garlic. Then, sunod natin ang onion. So, cut into mince po yung mga binabanggit ko na. Then, next na po natin yung ating bell pepper. Then, yung ating pong tomato. Yung ating pong grated carrots. Then, yung ating pong raisins and coriander. Pwede po natin yan pagsabayin ilagay. Then, sautay lang po natin siya. Pagkatapos natin siya masutay, ihahalo natin yung tinimplahan natin na cups of spices yung ating pong tomato sauce. No? So, ilalagay mo lahat, sisibutin mo lahat yung ating tomato sauce, no? Na may timpla na kahit na all spices. Then, after natin siya isutay, i-add natin yung ating pong basmati rice. So, isusutay muna natin siya ha, bago po natin ilalagay yung ating basmati rice. Then, i-add natin yung basmati rice natin. So, after natin malagay yung basmati rice natin, mag-a-add pa po tayo ng another 1 cup of water. So, instead, ang ginamit natin ay yung pinagkuluan ng chicken. Para mas malasa po yung basmati rice natin. So, ilagay natin yung pinagkuluan. Then, pakukuluan lang po natin yung sinutay natin na chicken kabsa until maging cook rice na lamang po ito. Magiging parang sinaing na lang po siya. No? Yun ang kalalabasan ng ating chicken kabsa cauliflower with fresh parsley. So, take your seat. Kakain po yan ng mga ilang minuto bago matuyo. So, tapos na siya, no? So, ganyan ang kalalabasan niya, no? Cook rice. Wala pong sabaw. So, una natin i-plating or ihulma doon sa gagamitin nyo na pwede mong gamitin panghulma, yung kabsa rice po muna natin. Hindi na kailangan yan. Yeah. So, ilagay natin siya. Wala na, papagluto kayo. So, ilalagay mo lahat yung niluto mong rice, ha? So, sa pagkuha po ng basmati rice, yung sa assessment center, tatansyahin nyo lang po yung rice na at least mga 3 kutsara lang po. Anyway, may scoop doon na ginagamit. Isang scoop lang po yung kukunin din yung basmati rice. Then, isiksik lang natin. So, kailangan natin siya ilagay na yan sa date or full plate. Then, tanggalin natin. Ay, wow, perfect. Okay, then, lagyan natin yung chicken sa top po ng ating kabsa rice. Yung chicken po, ilalagay natin siya sa top ng ating kabsa rice. Then, yung ating pong cauliflower sa side naman po ng ating kabsa rice. No? Then, mag-garnish lang po tayo ng konting fresh parsley. Okay, so kukuha ka lang ng konting fresh parsley. So, i-chop mo siya, then i-garnish mo siya sa cauliflower mo. Then, yun na po yung ating chicken kabsa, cauliflower with fresh parsley. Yan, i-garnish lang natin siya sa pinaka-cauliflower natin. So, yan na po yung ating chicken kabsa, cauliflower with fresh parsley.